Hi guys! Welcome back to Mama Jing's vlog. For today's video, magro-room tour ako at pag-usapan na rin natin magkano ba ang renta ng isang room dito sa New Zealand. Actually, iba-iba yan siya, depende kung saan yung location nyo. Pero itong ipapakita ko sa inyo is sa Queenstown, New Zealand, which is kadalasan na marinig ko mas mahal daw talaga ang rent ng mga bahay dito sa Queenstown kasi parang isa siyang parang tourist destination siya ganon. So mas mahal siya kumpara sa ibang mga lugar or ibang parte ng New Zealand. At off ko pala ngayon at kakalipat, kaya ko siya i-room tour, kaya ko siya ipapakita kasi kakalipat ko lang sa kwartong ito. Mga 2 nights pa lang akong natutulog sa kwartong to. Medyo maliit siya kasi syempre naghahanap na rin ako ng kung saan mas makasave ako. Medyo konti lang naman ang diferensya dun sa nauuna kong room. Yung una kong room is napaka-private ko doon, wala akong kahati. Parang kung gusto mong mag-music, pwede. Gusto mong mapag-isa, pwede. Pero dito, itong nakuha ko ay shared room siya. Bali, may ka-share ako. May division lang kami, pero maririnig mo pa rin. Maririnig mo yung galaw niya. So, kailangan mo ring maging maingat kasi kung naririnig ko nga, halos marinig ko na yung buntong hininga niya. So, napoy chance nga madungog jud pud niya akong mga kasikas. So, I need to be very careful nga di ko ma-complain kay kanira ba akong ka-share og kwarto kay dili siya Pilipino. So, ako sang ibaliktad ang kamera, ipakita ko sa inyo kung anong forma ng bahay ko. Hindi pa siya perfectly na na-arrange kasi nakakapagod. Busy kami ngayon sa trabaho at nagkakataon na yun din yung araw ng paglilipat namin. So, ngayon pa lang, bagong ligo pa lang ako, hindi ko pa siya na-arrange ng maayos. Pakita ko sa inyo gaano kaliit itong ang price pala ng room na to is 175 New Zealand dollar per week. Yes, per week. Hindi pa kasali doon ang kuryente. Pero ngayon na summer na, may ma-additional man kaming kuryente niyan, kunti lang. Per month naman yon. So, dito lang tayo mag-focus sa per week ng kwarto na to, 175. Yung inalisan ko naman dati is 220 per week ako doon. So, parang makasave ako ng $45 sa paglilipat ko dito. So, tiisin ko na lang na may ka-shared room ako. At, ang kagandahan naman itong nakuha ko is mas malapit sa bus stop compared doon sa pinanggalingan ko. Kaya ito na, pakita ko na sa inyo kung gaano kalaki at ano ang hitsura ng kwarto na $175 dito sa New Zealand. So, mauni siya, diri ang pintuan. Oh, may salamin siya. Mani siya din ang pintuan, no? May siya ang door. Then, anak lang siya kagamay. Na ako yung mga butangan na ganik-anik. Kuan na dayon siya. Window. Bed na dayon. As in, pang single lang talaga siya. Isang tao lang talaga sa bed. Tapos yan, hindi ko pa masyadong na-arrange. Tapos wala nga siyang wala siyang locker or yung mga lagayan ng damit, wardrobe, wala. Yan lang, parang hangiran niya. Tapos ito, tingnan mo, nasa taas lang yung mga malita ko, hindi ko pa naayos. Tapos yan, mga damit-damit na yan dyan. Tapos yan na. Tapos another hangiranan. So, ganun, parang isang dipa. At kalahati lang siya. Tignan mo, dito. Tapos ito na, bed ko na, oh. Lit lang ng bed ko. So, isang dipat kalahati nga lang. Yung wide ng room ko, isang dipat kalahati. Then, yung pag ganon, medyo mahaba-haba ng konti kasi nagkasya yung bed. Tapos may space pa konti. So, ganon siya ganon ka-expensive ang bahay dito sa Queenstown, New Zealand. So, sana, pag nakita nyo itong video na to at may bala kayong punta sa New Zealand, lalo na pag sa Queenstown kayo, may idea na kayo sa magiging expenses ninyo. I-consider nyo rin yun sa mga job offer na makukuha ninyo. Kasi di kami nag-expect na ganito pala talaga ang kalakaran dito, na ganito siya kamahal. Kaya nung mga naka-receive kami ng offer, sabi na malaki na siguro to, ganon. Di namin na-calculate yung
cost of living nila. Di namin na-calculate na ganito pala ang mabawas sa magiging sahod namin. Calculate lang kami ng calculate kung magkano ang magiging income namin sa offer na yon. Ganon. Pero ganun na rin, kung medyo marunong lang tayo magtiis, kagaya sa ginawa ko ngayon, lumipat ako dito para kahit papano ay mabawas-bawasan yung aking gastos sa bahay weekly. Isipin mo naman sa paglipat ko dito, makasave ako ng $45 per week. Yung sahuran ko or yung bayaran ko dito is fortnight ako nagbabayad every 2 weeks. So, $90 din ang mabawas. At alam ko yung monthly nila dito sa kuryente is mas lesser kaysa doon sa pinanggagalingan ko. More on doon sa pinanggalingan ko kasi mga pamilya yung nakatira doon, ganun. Kaya siguro mas malakas kami sa kuryente kaysa sa dito. Kadalasan nandito mga mga working, mga single. May kasama ako dito, isang Pilipina lang, nasa katapat lang ng pintuan na to, may isang kwarto dyan na Pinay. Tapos the rest ibang lahi na, halo na. Pero ang kagandahan dito, wala namang pakialaman eh. Kaya ang tahimik, ngayon day off ko, wala akong masyadong nakitang lumalabas. Natapos ko lahat ng labada ko, nakapag-dryer ako, tupi na wala man lang akong narinig na ibang tao. Ganun siya. Medyo masikip, pero wala naman akong masyadong gamit. Yan na yan lahat ng mga gamit ko. At hindi natin kailangan bumili ng sariling gamit kasi provided naman na yan sa bahay na tinitirahan natin. Kaya happy na ako, contented na ako dito sa bahay na to. Hindi siya ganun kaganda kasi yung mga iba dyan maganda talaga yung bahay. Fully furnished, bagong mga basta kumpleto. Yung mga kwarto na pinapangarap mo talaga pero hindi mo naman pangarapin yung presyo. Isa na to sa pinakamurang bahay dito sa Queenstown. Kaya hindi ko na siya bibitawan. Tsaka yung location ko is nasa gitna lang talaga ako. Malapit ako sa bus stop at halos lahat ng bus dadaan dito papunta doon sa trabaho kung saan ako nagtatrabaho. Kaya okay na rin siya. Parang ganun. Ito yung mga microwave, ref, mga provided na niya sa tag-iya sa bahay. Hindi mo na kailangang magdala ng mga ganitong gamit dito. Makikiinit ka na lang dyan, makikishare ka dyan sa ref, maglagay ka ng mga stocks mo. Tapos may maliit din kaming kusina para makapagluto ka, ganun. Kompleto naman siya. Ayan maliit lang yan siya pero kompleto naman. Kasi ilan lang din naman ang nakatira sa flat na ito. At yan, pwede tayo dyan kumakain sa labas. Salamat sa panunood! Sana na-subscribe niyo yung channel ko para sa iba pang video na ma-provide ko. Thank you so much!